As we celebrate the resurrection of our Savior Jesus Christ, we have recorded the living Christ, the testimony of the apostles of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Here it is in Tagalog. Habang ipinagdiriwang natin ang pagsilang ni Jesucristo, 2,000 taon na ang nagkararaan. Iniaalay namin ang aming patotoo Patungo sa katotohanan ng kanyang hindi mapamatayang buhay at ang walang hanggang kapangyarihan ng kanyang dakilang magbabayad sa mga sakripisyo. Walang sinuman ang nakapagbigay ng ngayong makahulugang impluensya sa lahat ng nabuhay na at sa lahat ng mabubuhay pa sa mundo. Siya ang dakilang Jehovah ng lumang tipan at ang Masayas ng bago. Sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama, siya ang manalikan ng daigdig. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya, at aliman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Bagaman siya ay walang kasalanan, binindigan siya upang gawin ang buong katuwiran. Siya ay naglalibot na gumagawa ng mabuting gayon, paman ay kinamuhian siya dito. Ang kanyang ebanghelyo ay mensahe ng kapayapaan at mabuting balita. Nakiusap siya sa lahat na sumunod sa kanyang halimbawa. Binigtas niya ng mga daan sa Palestinian na naggagamot ng may sakit, nagbibigay ng paningin sa bulag at nagpapabangon ng patay. Itinuro niya ang katotohanan tungkol sa kawalang hanggan, ang katotohanan tungkol sa buhay natin bago tayo nabuhay sa mundo. Ang layunan ng buhay natin sa mundo at ang potensyal ng mga anak na lalaki at babae sa buhay na darating. Pinasimulan niya ang sakramento bilang paalala sa kanyang dakilang mapagbayad sa lang sakripisyo. Dinakip siya at tinuligsa. Patay sa mga maling paratang. Pinarusahan upang mabigyang kasiyahan ang mga mandurumog. At hinatulan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Inalay niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Siya ang dakilang kaloob para sa lahat ng mabubuhay sa ibabaw ng mundo. Taimtim kaming nagpapatotoo na ang kanyang buhay na siyang tampulan ng kasaysayan ng sangkatauhan Hindi nagsimula sa Bethlehem o nagtapos sa Kalbaryo. Siya ang panganay ng Ama, ang bugtong na anak sa laman, ang manunubos ng daigdig. nang mamong siya sa libingan upang maging pangunahing buwanang na nagtutulog. Bilang nabuhay na maguling Panginoon, dumala siya sa mga taong minamahal niya nung nababuhay pa siya sa lupa. Naglingkod din siya sa kanyang ibang mga tupa sa sinaunang Amerika sa makabagong daigdig. Siya at ang kanyang ama ay nagpakita sa batang si Joseph Smith upang pasimulan ang magtagal ng ipinangakong kaganapan ng mga panahon. Tungkol sa ang buhay na Kristo, isinulat ng propetang Joseph. Ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Ang buhok sa kanyang ulo ay puti, gaya ng busilak ng yelo. Ang kanyang muka ay nangniningning ng higit pa sa liwanag ng araw, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng malalawak na tubig, maging ang tinig na Jehovah na nagsasabi, Ako ang una at ang huli. Ako ang siyang nabuhay. Ako ang siyang pinaslang. Ako ang inyong tagapamagitan sa Ama. Tungkol sa kanya ay pinahayag rin ng propeta. At ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay hinggil sa kanya. Ito ang patotoo na pinakahuri sa lahat na aming ibibigay na siya ay buhay. Sapagkat siya ay aming nakita, maging sa kanang kamay ng Diyos. At aming narinig ang tinig na nagtutoto na siya ang bugtong na anak ng Ama. Nasa kanya at sa pamagitan niya at mula sa kanya ang mga daigdig ay nalilika at nalika. At ang mga nanirahan dito ay mga isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos. Ipinahayag namin ng taimtim ng kanyang pagkasaserdote at ang kanyang simbahan ay naipanumbalik na sa mundo. Na itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato na Panulong. Nagpatotoo kami na darating ang panahon na babalik siyang muli sa mundo, na ang kaluwalhatian ng Panginoon Ay mahahayag at makikitang makakasama ng lahat ng tao. Mamahala siya bilang hari ng mga hari. Maghahari bilang Panginoon ng mga Panginoon. Ang bawat tuhod ay luluhod
Ang bawat dila ay magpapahayag sa pagsamba sa Kanya. Ang bawat isa sa atin ay tatayo upang hatulan niya ayon sa ating mga gawa at naisin ng ating mga puso. Nagpapatuto kami na si Jesus, ang buhay na Kristo, ang walang kamatayang anak ng Diyos. Siya ang dakilang Haring Emmanuel na ngayon ay nakatayo sa kanang kamay ng kanyang Ama. Siya ang liwanag, ang buhay at pag-asa ng mundo. Siya ang daan na nakahati sa kaligayahan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Salamat sa Diyos sa kanyang walang kapantay na kaloob na kanyang banal na anak.